Oil Industry Management Bureau. Director Rino, magandang umaga, sir. Good morning! Magandang umaga, Sir Ricky, at sa Opo. inyong programa at sa ating mga kababayan po. Salamat sa inyong panahon. Parang alam namin kayo may pagpupulo ngayon at pinagbigyan nyo kami ngayon sa umagang itong makikumusta ho sa inyo. Bago ho ang lahat, next week ba anong projection natin? Rollback or oil price hike? Mataas na ho ang tsansa kahit 2 days pa lang ho. Napakataas na ang tsansa ng rollback next week. Mataas ang tsansa ng rollback. Malaki-laki. May kalakihan ang initial na 2 days. Sana kung tutuloy-tuloy pa ito at madagdagan pa. Oo nga. Kasi by Friday, yung pirmahan, na alam naman natin sa speculative pricing, di ba, Director, ay napakahalaga ngayon nga. Kaya nga din tinawagan namin kayo. Kasi kung Friday na yung magiging pirmahan ng US and Iran, this will definitely affect yung sa pricing. So, kaya natanong ko kaagad yun. Ano bang assessment nyo ngayon with this development dyan sa DOE, Director? Ika nga wala na hong itataas ang price. Kasi pababa na lang po. Ayun. Dahil nga, matagal-tagal na rin panahon na wala na rin naman talagang supply na nakakalabas dyan sa Strait of Hormuz. Kaya wala na ho talagang any announcement na magsasara kuno yung Strait of Hormuz. Wala na hong epekto yan kasi matagal na hong nakasarado. Yes. Sa effectively, nominal statements ng mga yan, wala na. So, itong mga balita ngayon na mag-o-open, ito yung malaki talagang epekto rather doon sa pagbaba ng price. Ayun. So, inaasahan ho natin, hindi lang natin matantiya ang amount, pero definitely, wala na hong itataas, pababa na lang ho talaga ang price. Ayun. Teka, yung bang Director, paki-educate mo nga kami. Halimbawa, nagkapirma hanggang hindi, sa feeling ko, hindi naman agad-agad yon yung magiging, kumbaga, tama, no? Doon sa, presyuhan din, but definitely doon sa supply nga ang magiging, immediate yung impact. Paano bang mangyayari yon? After this, mabuksan yung Strait of Hormuz, paano po, anong magiging scenario, sir? Ang unang scenario dyan, yung na-trap doon ng mga cargo vessel, pwede na ituloy nila kasi yun ang purpose bago sila na-trap Yes. Kukuha sana sila ng oil and other petroleum product. LNG, kasama na dyan. Siguro ang una dyan is itutuloy nila kasi nandun na sila Sayang naman, aalis sila doon ng walang laman. Tama. So tutuloy yan, kukuha sila, lalabas sila, at yung mga meron na nakarga nung time na naabutan, immediately lalabas ka agad yun. Yun ang mauunang makatabas. So, I think yan ang impact. Bakit kako mabilis ang resumption ng oil flow galing ng Persian Gulf? Kasi nga, marami ng barko doon. Ang estimate, mga 400 daw na vessel ang natrap doon. So, sa dami na yan, mabilis makaka-resume yung paglabas ng oil in that area. Opo. Oo. Ngayon, ibang usapin yung pagbabalik doon sa level before the war, doon sa part ng production. Yung production naman. Opo. Hindi yung pag-deliver. Oo. Ngayon, ang estimate ng Global Platts sa nakaraang linggo na presentation sa amin, it will take around 6 to 12 months. So as early as January next year to probably July of next year, Okay. babalik sa normal production level, which is around 21 million barrels of oil equivalent, ang aasahan. So mayroon pang konting adjustment, 6 to 12 months, bago bumalik uli ang production. Pero yung supply, mukhang makaka-resume ka agad yan doon sa mga nakargahan na vessel, at sa mga wala pa, baka around 10 million ang kaya kasi nga aayusin pa yung around 11 million na nawala. Okay. Because of the production cut na nangyari dahil sa gulo. Opo. Kasi Director, prior to, sino ba yung officer natin, official natin nung Monday na nagsabi na yung price could go down doon sa pre-war
pricing natin. Pero si Secretary Garin has been saying na hindi na tayo bababa eh. Kumbaga hindi na babalik sa dating presyuhan after this. So, bakit ganon? Bakit may pagbabago sa assessment, Director? Kung makakabalik nga 6 to 12 months, Okay. ibang usapan na ho kung hindi babalik ang price, baka iba naman ang cost. Kasi kung makabalik na yung supply to 21 million Mhm. at hindi bumabalik yung price, baka iba yung cost. Pero kung purely yung cost ng elevated price Mm-mm. na sinasabi na hindi pa tayo agarang babalik sa 50 to 60 peso per liter na range, no? Mm-mm. Kung hindi ka agad, dahil nga dun sa 6 to 12 months na adjustment. Okay. Pero pag nabalik naman at hindi pa rin bumabalik to 50 to 60, baka iba na naman ang dahilan. Ayun. Let's see, pero kung walang ibang dahilan, Babalik. malaki yung chance na bumalik ko tayo Ayun. doon. At least napakagandang balita noon, Director, sa mga nakikinig nanonood sa atin, lalo yung mga driver. Kasi sabi nga nung kapatid ko nung isang uwi ko, nagpapasalamat na rin sila na yun nga hindi umabot sa 100 yung presyuhan. Pero pag bumababa nga siya, mga 80, 87, parang thinking na nila, yung bumaba. Pero sa kanya, parang natatawa siya kasi nga, hindi pa yun yung dati na pagbaba. So at least now you are saying, within 6 months, by next year, ay babalik tayo dun sa, given itong mga circumstances na ito, dun sa dating 40 to 50. Well, dahil doon sa logic na 6 to 12 months, Sir Ricky, i-emphasize natin kasi yes. mahirap naman. Basta very positive na ho yung 6 months. Pero just to be safe, 6 to 12 months. Mm-mm. Pag makabalik ho ang supply, yung logical implication sa price, other than other causes, pag wala ho yung mga ibang rason, wala na hong rason na hindi babalik yung market-driven na price na pababa din sa before the crisis. Kasi yun lang naman ang diferensya before at saka nung after the crisis. Yung hindi makabalik yung 21 million na nawawalang supply. Pag makabalik po yan at na-supply uli sa market, with no other causes causing the price, elevated price, dapat bumalik ho talaga yun. Market-driven ho yan. Walang nag-uutos yan. Talagang walang reason na makikita ang market na hindi sila mag-settle back doon sa dati nilang tingin nila. Ito yung competitive price. Right. Dati. At yung sinasabi ninyo, yung ibang intervening factor dyan could be, alam na natin, ang isa dyan yung manipulation ng pricing. Yung mga ganon. Di ba, Director? Well, hindi mo mapigilan na si Ricky pa rin yung competition. Alam naman natin na yung 8 countries na yan, pareho silang nasa Arab area, pero nagko-compete yan sa mga pricing nila at supply nila. So, in the end, pagdating din sa atin dito, we are blessed with so many gasoline stations. In fairness na lang sa Philippines, napakataas ho yung ating level ng mga gasoline station population. Kaya ang grabe din ho ang ating competition. Imagine we are at 50 to 60 territory. And part of that are value-added tax, excise tax, to almost 25%. And we are at around fifth of the lowest in the ASEAN. Sila walang mga taxes or napakalit lang taxes nila. So, imagine, yun ang epekto ho ng competition. If we can go back doon, medyo magiging maayos na naman yung ating pamamalakad dahil doon sa wala namang artificial na interruption doon sa market-driven na supply, demand, and price. At Director, with this development, di ba bago ho itong development na ito, bago itong magandang balitang ito, di ba, you have been announcing na tayo ay naghanap po ng ibang mga bansa who will supply us with our buffer stocking din. So ano ngayon na magiging sitwasyon? Yung pag nakawala itong mga nakahinto doon, masusupplyan tayo ng mga dati nang nagsusupply sa atin. So wala tayong problema doon. Unang-una, magiging stable na uli yung
sources ng ating Petron, which is the refinery natin. Yes. But the rest, kasi importer yan, naka-angkla naman yan dun sa magiging stable na supply dito sa Asia-Pacific region. Malakihan dyan yung South Korea, China, Singapore, Japan, Brunei. Kung yan ay magiging stable yung supply nila, ang mga importer natin hindi mahirapan mag-source ng supply at posible sa mababang price. Okay. And then yung isa pa na parang pinag-iisipan daw ng DOE, is this correct? Yung paglilift ng National Energy Emergency, Director? Medyo wala pang napag-uusapan. Wala pang na-discuss si Secretary namin, Secretary Garin, during our MANCOM. Kasi itong level ng usapin na to, cabinet level po yan at definitely yung ultimate na magde-decide to lift that upon recommendation ng cabinet would be the president. So, hintayin ho natin. Wala pa ho tayong naririnig na mga usapin para papunta sa preparation ng lifting. So now, ang ginagawa namin, mandated pa rin yung aming price adjustment every week. Until nga ma-lift yan, saka ho namin ililift din yung mandated. Ibabalik na lang uli natin sila sa competitive pricing under the regulated regime. Right. Counting lang, educate mo lang kami, Director. Parang yung iba now felt safe na kayo yung nagre-regulate ng pricing with the energy emergency Pero kumbaga ano bang sama niyan? Well, of course we know na may umiiral pong oil deregulation law. Pero ibig ko sabihin sa assessment nyo ba hindi ba mas okay na may ganyan kayo yung nagsasabi ng pricing instead of just allowing oil companies to dictate the pricing? Medyo tricky ang sitwasyon na yan kasi ang point naman kasi pag minandate mo, parang inaagawan mo ng konti yung competitive pricing ng lahat. Kasi lahat susunod na lang, ganito na ang presyo ko. Wala na akong incentive to lower that down. In fact, ang sabi ni DOE, 3 pesos ang increase. 3 pesos ko. Parang yun lang naman ang disadvantage nun. I think the formula that we've experienced now points to the direction na pag normal ang circumstansya, napaka-easy yung market-driven. Kasi umabot tayo ng 50 to 60, napakababa yan. Sana obserbahan namin among ASEAN countries na pricing. Pero pagdating ng emergency, I think kailangan mag-intervene ang government. Just like what we did in this crisis. So I think yan ang napakagandang formula at yan din yung pre-propose na amendment ng Department of Energy sa Congress doon sa oil deregulated law, deregulation law. So yan ang amendment na nandun at kung mapapasa yan, magagamit na ho natin itong naging template nitong ongoing na crisis natin. Ayun. Sige. So abangan ho natin yan. Kasi sabi ko nga, di ba, you cannot continue that but because basically we have a law that really deregulates the pricing. That's very basic. Anyway, Director, naku, maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong paliwanag. Kami makikipag-ugnayan sa mga susunod dahil maganda hong development ito nangyayaring ito US and Iran. Thank you, Director, ha? Thank you! Apa, magandang umaga ulit sa lahat. Thank you, sir. Thank you. Si Director Rino Abad, Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sige. Siguro dyan, baka may reporter tayo rito kung may makukuha tayo. But definitely, maganda hong balita ito. And by Friday nga daw po, yung pirmahang yun. Yun naman ang hinihintay natin, di ba? Matigil ang gera dahil nga yung Strait of Hormuz, napaka-critical passage ng mga barko, nagdadala ho, kumukuha ng langis sa Persian Gulf. At yun nga, sinasabi ni Director Abad, ang dami hong nakapending doon. May mga lamang langis yun, di ba? Na
pagka nabuksan yung Strait of Hormuz, parang ano yan, di ba? Nakawalang mga tupa yan. So yun ho yung ating babantayan pa sa mga susunod na araw. Sana hindi mabalahaw. Sana hindi ho magkaroon ng problema at matuloy na ho talagang itong permahang ito ng peace deal ng Iran at saka ng United States.